ng titing naman. Para paharapan ng pinagmumukhang tanga. Diyos ko po. Ronnie Ramos. Yung nahuli, dalawang bagay lang yan. Nahuli o nahuli. Late or caught. Abante. Kaya Diyos ko. Kaya tama na, ha? Tama na. Hanggang doon na lang. Hanggang dyan na lang yung stop-stop na yan, ha? Ano ba itong nangyayari na ito? O, sabi ni Monteban, yan ay pagtatakip lang dahil napahiya ang presidente. Para hindi tuluyang mapahiya at malubog sa kahihiyan ang hindi naman nahihiyang presidente ninyo, sabi ni Monteban, nagpadala siya ng grupo doon para kunwari ay gumawa sila ng paraan at hagilapin itong si Saldico. Ay pagdating doon, ano nangyari? Plakda! Butata! At mismong Justice Department pa o Ministry ng Czech Republic ang nagsabing wala. Ala ng ating mga kasamahan umaabante sa loob at labas ng himpilan. Ako ang inyong yayamanin sa igsaswabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Sa ating mga headlines. Czech Republic nilinaw na walang extradition case laban kay Zaldico. Kudeta versus PBBM. Chismis lang ayon kay PNP Chief Nartates. NHCP kinundina ang paggamit sa lupang hinarang sa isang rave party sa Estados Unidos. Congressman Barsaga, delikado na masipa sa Kamara de Representantes. Mga barangay chairman na nait sa puwera sa ayuda ni PBBM bet na kumanta sa Kamara. Kung pagbibigyan kayo. Senator Bato, payag na i-waive ang sahod at allowance sa Senado. At yan ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Samantala, sa detalye ng ating mga balita. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Nilinaw ng Ministry of Justice of the Czech Republic na wala umanong anumang extradition proceedings laban kay dating Congressman Zaldico. Sa pulong sa Prague, sinabi ng panig ng Czech sa delegasyon ng Pilipinas na pinangunahan ni DOJ Secretary Frederick Vida na wala silang natatanggap na formal na extradition request laban sa sinumang Filipino citizen. Gayunpaman, napagkasunduan ng dalawang bansa na pag-aralan ng posibilidad na isang bilateral treaty upang palakasin ang police cooperation sa pagitan ng Pinas at Czech Republic. Sa kabila nito, patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa Pilipinas kay Ko kaugnay ng mga kasong graft at malversation habang pinag-aaralan ng Philippine Center on Transnational Crime ang paghingi ng Interpol Red Notice laban sa kanya. Abante Pilipinas. Napakalaking kahihiyan nito. Sa tingin ko nakakahiya itong ganitong senaryo o sitwasyon. Lahat nangangapa. Kinakapa ninyo yung Czech Republic. Di ba ga? Kasi kung talagang nandun yan, dapat nandun yan. At kung talagang yan may kaso, dapat nakakulong yan doon. Ultimo, mga opisyal na mismo. Hindi ba nga? Kaya, ang tingin ni Mang Teban, sabi ni Mang Teban sa akin, sabi ko, Mang Teban, ano ba itong nangyayari na ito? Sabi ni Mang Teban, yan ay pagtatakip lang dahil napahiya ang presidente. Para hindi tuluyang mapahiya at malubog sa kahihiyan ang hindi naman nahihiyang presidente ninyo, sabi ni Mang Teban, nagpadala siya ng grupo doon para kunwari ay gumawa sila ng paraan at hagilapin itong si Saldico. Ako, ewan ko lang pero ganun ba katindi na maisasabi mong data privacy? Halimbawa't merong may kaso. Sa tingin ko, pagka merong may kaso, at ito'y nabalitaan ng media, lalo pa at celebrated case ito dito sa atin, tingnan mo, itong kaso na ito, palagay ko naman ito'y majajaryo. Di ba ga? Kaya, yung mga kapatid sa hanap buhay dyan sa ibayong dagat, dyan partikular, dyan sa Czech Republic, sa Prague, ala silang mailabas na balita. Bakit? Dahil sa data privacy? It's a crime. Dapat ito ipinakikita nga ng bawat estado na ganito ang nangyayari sa mga walang dokumento. Kahit sino pa yan. Di ba ga? Pero hindi, parang hindi ako naniniwala doon sa party na yon. Kaya tama, mas paniwala ako doon sa teorya ni Mang Teban na para hindi na lubusang mapahiya
etong presidenteng hindi nahihiya, ay di magpadala tayo ng tao ron. Para kunyari, tayo makikipag-ugnayan sa kanila para maiuwi si Zaldico. Abante Pili. Ay pagdating doon, ano nangyari? Plakda! Butata! At mismong Justice Department pa o Ministry ng Czech Republic ang nagsabing wala. Eh niwala nga kayong extradition case. Oh. Kaya Diyos ko. Kaya tama na, ha? Tama na, hanggang doon na lang. Hanggang dyan na lang yung stop na yan, ha? Yung nahuli, dalawang bagay lang yan. Nahuli o nahuli. Late or caught. Abante Pilipinas. Hindi stop. Anak ng titing naman. Harap-harapan na kayo pinagmumukhang tanga. Diyos ko po. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Inihayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hepe ng Philippine National Police, na wala silang beripikadong impormasyon ukol sa seryoso at nalalapit na banta ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Nartates, bagamat walang nakikitang konkretong ebidensya, nananatili o pananatilihin ng PNP ang mataas na antas ng alerto bilang pag-iingat sa anumang posibleng banta. Dahil sa kakulangan ng matibay na basehan, itinuring ng PNP ang mga ulat bilang rumors o chismis at hindi pa dahilan upang maalarma ang publiko. Ang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Panfilo Ping Lacson hinggil sa umano'y pagtatangkang mag-recruit ng ilang retiradong military officers. Ngunit, iginit ng PNP ang kanilang katapatan sa konstitusyon at sa mamamayang Pilipino. Di baga, kung talagang kayo ay tapat sa konstitusyon at sa mamamayang Pilipino, what are you doing? The Filipino people is crying. Pero hindi nyo pinagtatanggol. Ang pinagtatanggol ninyo ay yung mga tinuturong magnanakaw sa gobyerno. Bueno, 225, 525. Abante Pilipinas. Isang bebot na ho, isang babae, nanutok. Ang lakas ng loob, ano? Nanutok at nagpaputok ng baril sa Cavite. Ayun! Dinakma ng General Trias Police. Mabati sa balita si Abante reporter Janse Makahilas. Abante Pilipinas. Janse! Sa kulungan ng bagsak ng isang babae, makakaraang madakip ng mga kawani ng General Trias Cavite Police. Kinilalang bebot na suspect sa alias na Cheryl hindi nabanggit ang edad na residente ng Barangay Santiago ng nabanggit na syudad. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng tawag mula sa Traffic Management Bureau ng lokal na pamahalaan dahil sa umano'y pagwawala at pagpapaputok ng armas ng suspect matapos itong magalit dahil naklamp ang sasakyan nito. Pagdating sa lugar ay nakita nila ang suspect na agad nilang inaresto. Na-recover sa kanya ang isang 9mm na armas na kargado ng bala. Maharap ang suspect sa kasong alarm and scandal at indiscriminate firing. Ako si Janze Makahilas, Abante. Abante Pilipinas.